Sabi po ng ilang psychologist, yung anger daw is just a secondary emotion. Ang ibig sabihin nun, kapag tayo nasaktan, yun yung una nating nararamdaman. Tayo ay nasaktan, tayo ay na-hurt, there is pain. Yung anger daw is just a secondary emotion to cover that pain, to cope up with that hurt. So parang defense mechanism. Humingi man ng tawad sa atin o hindi, yung taong nag-asala sa atin, either way, para makakope up lang tayo sa pain at sa hurt, we choose to stay angry. At yun po ang mali. Kasi kapag nagkakaganon, mas nananatili yung pain, mas nananatili yung hurt, at ang resulta, anger. Doon na nagiging mali. Walang masama sa magalit eh. Pero yung alagaan mo, susugan mo, panadalihin mo, doon na nagkakasala ang tao. So nasa choice talaga natin eh. Yung pagtatanim ng galit, ito ay activity ng ating isip. Kasi yung masaktan tayo tulad ng ibang sakit o pain, mawawala at mawawala eh. O sino ba dito ang namatayan na ng taong pinakamamahal niya? Nakasakit nun. Pero nawawala din naman at nababawasan paglipas ng panahon. So ganun din yung pain ng ginawa sa ating kasalanan. Mawawala yan. Or at least, kahit pa paano mababawasan o gagaan. Pero kapag we willingly choose na panatilihin at alagaan pa yung pain na yan, again, magre-result ng full-blown anger yan. And so the painful truth is, tama, sinaktan tayo ng ibang tao. Pero ang patuloy na sumasakit at nananakit sa ating sarili ay tayo mismo. Sabi nga, the first victim of unforgiveness is not the one needing or asking forgiveness, but we who refuse forgiveness.